stepping out with you. God, I'm moving on with you. Your voice has called me by name. Come on, turn my faith into action. My faith into action. There is no turning back. I'm moving forward. I'm stepping out into the unknown. It's you I'm chasing after. With you I'm moving forward. I'm moving forward. I'm stepping out into the unknown. It's you I'm chasing after. Come with you, we're going further. I'm moving forward.
hands up. Put your hands up. You provide everything we need. Pwede po bang itaas ang ating mga kamay sa Panginoon? Blessings from the grave. You were resurrected. On the cross you stand. Humanity. You give life to the dead. You turn water into wine. Nothing is impossible for you. Oh, He is God of miracles. You are the God who can do miracles. Nothing is impossible as long as we believe. You can do miracles. Our God is the God of miracles. You are the God who can do miracles. Nothing is impossible as long as we believe. You can do miracles. Our God is the God of miracles. Oh, 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 He is God of miracles. Oh, sing You provide everything we need. Healing, restoration, blessing from the grave. Oh, You were resurrected. On the cross we stand. Humanity. And now can we raise our hands to God? You give life to the dead. You turn water into wine. Nothing is impossible for you. If you believe, come and declare one more time. You give life to the dead. You turn water into wine. Nothing is impossible for you. Listen today. God miracles. You are the God who can. One church of God. Nothing is impossible as long as we believe. You can do miracles. God is. Come on, one more time. You are the God who can do miracles. Nothing is impossible as long as we believe. You can do miracles. Our God is the God of miracles. And pwede po ba na ibigay natin ang lahat ng papuri sa Panginoon by shouting Hallelujah in 1, 2, 3. Hallelujah! In 1, 2, 3. Hallelujah! Amen. Oh, come on. Oh God, we are now ready. Come on, church. We were blinded, but You made us see Your beautiful world, a seamless world. We were weak then, but You gave us strength. But You gave us strength. Now we are strong. Now we are strong. Now we are strong. We were slaves then, but You set us free. But You set us free. Now we are free. Now we are free. Now we are free. Now we are free. We were hopeless. Oh, but You made a way. You made a way.
gonna declare. We are God's people. Pwede niyo po ba kami umindak para sa Panginoon? Mga church, sabay-sabay tayo. We are God's favorites. We are God's people. And we have God's favor. All together. We are God's people. We are victorious. Once again, can we declare? We are God's people. We are victorious. Church of God. We are the light of the world, and so that brings hope to all. We are the bearer of the word, and shares love to all the nations, spreads glory on the people of the Lord. God's people, God's people, God's people, spreads glory on the people of the Lord. God's people, can you clap our hands? Our best Hallelujah! Hallelujah, Spirit of God. Spirit of God. The Holy Spirit is in our midst today. And this is the word of the Lord today, church. In Romans 8, verse 14. For those who are led by the Spirit of God are the children of God. And amen. Truly indeed that we are the children of God. Kaya pwede po ba natin itaas ang ating mga kamay sa Panginoon? Lord, we are now ready to be led by your Spirit. Oh God, can you move in our hearts? Can you touch our hearts today, Lord? We want to turn back into you. Gusto namin, Panginoon, sundin kung ano ang nais mo. And as a response, church, can we give Him the praise, the worship from your heart, in spirit and in truth? Worship, worship, worship. Without your movement, we won't speak. Without your spirit, please come. Desperate, hungry, thirsty for you. I am desperate, hungry, thirsty for you. I am desperate, hungry, thirsty for you. Holy Spirit, Holy Spirit.
sinful. Stays the same. Come on, let's all ask. So I ask for your power to meet me right now, like Elisha. I pray. Turning back, no turning back. I receive your power. Receive your presence. I receive your presence. I receive your spirit. There's no turning back, no turning back. Naitaas po natin ang ating mga kamay so that the Holy Spirit can flow and worship Him. Worship Him. Worship Him. To power that brings resurrection, power that sends fire from heaven, the power that runs to Elijah. It's the mantle of your power, the power that brings resurrection, the power that sets fire from heaven, the power that runs to Elijah. It's the mantle of your power, that brings resurrection. It's a mantle of your power. Come on, let us declare. The power that brings Oh, the power that brings to Lord, you reign. 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 King of glory, God of heavens, we exalt. sing, Lord, you reign. Lord, you reign. King of glory, God of heavens, we exalt Him. Lord, you reign. Lord, you reign. Oh, Lord, you reign.
Can we have a moment with God today? At pwede bang sambitin lahat ng papuri sa Kanya? It's between you and God. Just let your worship arise into His holy throne. Holy Spirit, be enthroned. For you are good, you are faithful, you are just, you are righteous, oh God. And today, Holy Spirit, continue to meet your people, oh God. Ikaw ang pinapaburihan namin sa lugar na ito. And Lord, as you open up the heavens, may you pour out your anointing and let us catch your word today as we enthrone your name, Lord, to the highest praise that we can give. At Panginoon, pwede po ba nating palakpakan ng Panginoong Diyos? Lord, accept these clap offerings, for you are holy God, for you are holy, and be enthroned, to you be all the glory and highest praise. In Jesus' name, amen. God bless you. Hola, soy Doro. Magandang umaga. Ako nga pala si Doro. At ako naman si Bota. Bot na lang for short. Uy, ginagawa nyo? Sino kausap nyo dun? Ewan ko. Ayun, nasa TV. Uy, wala tayo sa TV. Ay, wala ba? Nag-joke lang naman ako eh. Sorry na. Ewan ko sa inyo. Di ba kayo napapagod? Alam mo, kanina ka pa. Pagod na ako. Tsaka kala mo lang wala, pero meron. Uy, tinatanong lang naman kita. Bakit ka nagagalit? Sorry. Nadala lang naman ako eh. Alam mo, nakakapagod talaga ako kasi kung saan tayong lugar pumunta, makapagsalita ng word ng Lord. Totoo. Athlete, masaya at worth it naman. Lalo kapag may nababagong buhay sa ginagawa natin, di ba? Tama! Doro, sobrang na ba yung pagod mo? Kaya paningiti mo na lang dyan. Can you say pagod? Say pagod! Tinutoyo si Doro. Doro, alam mo, ayoko sanang sabihin yung pangalan mo eh, kasi nababahuan ako sa pangalan mo. Doro! Can you say mabaho? Say mabaho! Tinutoyo Can you yun. say? Ano ba yan? Pinakain naman natin kanina yan, di ba? Anong tinira mo, egg yolk? Sabaw. Oh, di ba? Kausapin mo. Ikaw na. Sige. Ikaw na. Kamukha niya yung tita ko. Kausapin mo na. Sige na. Ito naman eh. Nag-gym ka pa? Stalking kita eh. Kausapin mo. Sige. Doro, alam mo, kung napapagod ka, pwede naman tayo magpahingi. Hindi yung, para ka sinusumpong dyan. Can you say sinusumpong? Say sinusumpong! Ay nako, ba't ba itong mga kasama ko yung binigay mo sa akin? Ako ating susumpongin eh. Eto naman, nagjo-joke lang naman yung tao. Hindi siya nakakatawa, Patola ka. Doro. Hindi siya nakakatawa. Di mo. tignan. Pero kasi may sabihin ako sa inyo. Sige. So, eto na nga. Sige. Baka mo. Bisa mo. Anong oras na? Nakita nyo? So nabotas, naabot natin yung mga tao dyan, tama? Yeah. Pati sa Malabon, okay na rin yung mga tao dyan, tama? Yeah. Pati sa Caloocan, unti-unti na rin naabot yung mga tao dyan, tama? Yeah. Niloloko nyo. Oh, bakit? Yeah. Kakapi ko eh. Di ba naabot natin yung tao dyan sa kama na? Oh. Ang sunod naman natin ngayon dyan ay... Ba! Bakasyon! Magbabakasyon tayo, makakapagkuskus na kayo. Uy, bakasyon! mali ka naman eh. Hindi pa nga tapos sa ginagawa natin. Bakasyon ka na agad. Ano gusto mo? Ayaw mo na bakasyon. Baka naman kasi ba? Balora, pagbabalor tayo. No! Basa! Ang alat. Hindi tayo magbabaloran. Oh. Vikings! Buffet! Or gusto mo yung rides? Maligo. Ano gusto mo? BI yun, hindi BA ba? BI? Vikings? Hindi ba BAY yun? Pinsya Vikings? Okay. na yun. Ano ko? Okay na yun, Ande! COA! Literal na
stock knowledge yung ginawa. Mali. Ito naman. Ang sabi ko, Valenzuela. Alam nyo na. Hindi. Kahit na, basta dun tayo. Ano bang hinihintay natin? Edi, tara na! Come on, vamonos! Everybody, let's go! Come on, let's get to it! I know that we can do it! Where are we going? To Valenzuela! Where are we going? To Valenzuela! Where are we going? Hoy, where are we going? Bitin yung t-shirt mo. Naririnig nyo ba? Yung naririnig ko? Yung utot ko ba yun? Umutot ka? Hindi naman Kaya mabawi, baho, diba? may pati sa Hindi ikaw yun eh. Something's telling me not to go in Valenzuela. Ini-English ka na mukhang Chinese, Ro. Oh, wow! Sisha. English! Ako Yeah. din, tignan nyo guys ha. Oh, really? That's good! Ay, no, but mali. Ay, sino ba kasi yun? I think it's showtime! Sang aming gitna, maghawak ha, sumayaw show. Oh, this is your time. Kuya Kim, wala ka na diba? Tama na. Showtime! Wash out, guys! Your Wash show, out! your time. Kuya Kim. It's showtime! Wash out! Ang sigang resbake Tap, mula tap, tap. malabot. Tap na. Ang bagong kampiyon, Tito Baby. Sabi kasing stop na eh. Nagtatry lang naman ako mag-English. Hindi ko pala kaya. Diba? Ano ba kasi yun? Mag-overtime na tayo. Kasi, ano eh, It's it's the Holy Spirit. Holy Spirit? Aha. Di ibig sabihin, ayaw ng Holy Spirit na pumunta tayo ng Valenzuela. Tama. Grabe na insang ko na yan. Masyadong close sa Holy Spirit niyang insang ko na yan. Saan na ba talaga tayo? Siguro, bakit di natin subukan sa North Caloocan? Tara na! Sige. Tara na! Tama kayo. Tara. Come on, vamonos! Everybody, let's go! Come on, let's get to it! I know that we can do it! Where are we going? North Caloocan! Where are we going? North Caloocan! Where are we going? Oh! Sobra-sobra na yan. Galit na ako sa'yo. Sakit na na. Bakit? Wag din daw dun. Ano ba yan? Wag. Grabe naman na insang ko na yan. Sana ba talaga tayo niyan? COA. Bawal dito. Bawal doon. Megos na tayo mga insang ko na yan. Tornado na ba ito? Grabe na yan. Ba't ba ganito mga kasama? Ito may toyo. Isa mo. Nasaan na sila? Marami na mga ino na yun. Iniwanan nila ako. Main character. Main character. Hindi ka tatawagin. Huwag mo tatawagin. Sige, umiyak ka pa dyan. Huwag mo tatawagin yan. Huwag mo tatawagin yan. Babangin nyo. Huwag mo tatawagin yan. Ang oy mo naman, tara nga dito. Susuntokin kita eh. Tara, susuntokan tayo. Brilyante May ng curfew na. lupa. Sino tayo ngayon? Siguro, magpahinga na lang muna tayo. Magpapahinga? Magpahinga. Ano ba yan? Kanina pa tayo Kaya naglalakbay. gumaganon ba? Sayang yung... Oo, matulog na kayo. Tara na, bala ka sa Kainis na. buhay mo. Minsan na lang magkaroon ng katabi, traffic light pa. Ano bang hininga yan? Hininga ba yan? Kala ko utot. Doro? Doro? Gising. Sino ka? Ako'y taga Quezon City, Trinoma. Trinoma? Oo, at may mensahe ko para sa iyo. Ano yun? Pumunta kayo dito at tulungan niyo kami. Tulungan sa... Tulungan niyo kami sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Kailangan namin iyon. Kailangan namin marinig ang katotohanan. Kailangan namin mailigtas. Mga kapatid! Gising! Gising! Gising!
Gising. Wake up, Ay, wake up. kapatid kayo. Kapatid ka. Ano ba Uy, tama na yun? yan. Pilat. Yan. Aalis tayo. Punta tayong Quezon City. Sa Quezon Trinoma. City, sa Trinoma. Oo nga. Quezon City? Kakasabi ko lang. Sige, sabi mo. Bakit? Nagkaroon kasi ako ng vision. Gusto ng Holy Spirit na pumunta tayo doon. Vision! Aha. Vision. Holy Spirit! Aha. Vision! Aha. Holy Spirit! No! Eh, ano bang hinihintay natin, Adi? Tara na! Come on, vamonos! Everybody, let's go! Come on, let's get to it! I know it's the Holy Spirit! Where are we going? To Trinoma! 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 Praise God! Pwede ba nating palakpakan ang COG Vision Mall Theater Production Team? Sige po, yung mas malakas na palakpak sa Panginoon Diyos. Amen and amen. Di ba? So, minsan ba sa buhay natin ganyan tayo? Mga kapatid, sa Panginoon. Minsan ba, may times ba na ikaw ay may plano, mabuti naman yung plano mo, alam mo makakabuti ito sa future mo, pero somehow, deep inside you is telling that it's a no. Diba? Baka meron tayong ganong klase ng pagkakataon sa buhay natin. Kaya minsan napapatanong ka, where are you going? Diba? Saan ako pupunta nito? Ano ba yung mga susunod kong gagawin? Diba? Pero for us to understand the Word of God today, yan, siguro, ito muna ang unang tanong ko. Marami ba tayong plano sa buhay? Pataas nga ng mga kamay ng may plano sa buhay. Yung nangangarap, pataas ng kamay. Ang tanong, ready ka na ba? Nako, ayan, tingnan nga natin kung sino mga ready dito. Sabi kanina, di ba, where are we going? This church, the COG Fisher Mall, we declare it in the name of Jesus that we will be going on COG one day, Trinoma, di ba? Kaya pwede ba nating palakpakan ng Panginoon Diyos Lord, di ba? Na mag-open yung doors ng Panginoon into greater purpose ng Lord, di ba? So, ano pa ba yung mga tanong pagdating sa handa ka na ba? O, tanong natin. The church will go on to Trinoma one day, but you, kapatid, are you ready for bigger opportunities in life? Yan. Or are you ready, handa ka na ba pagdating sa mga once-in-a-lifetime choice? Ano ba yung mga once-in-a-lifetime choice na yan? Yung makakasama mo in the future? Di ba? Katabi mo ba yan? Ay, hindi. Wag muna natin pag-usapan yan. Okay? Baka mamaya kiligin yung katabi mo eh. Okay? Or that once-in-a-lifetime choices, it might be your career path in life, lalo sa mga grade 12 na nandiyan dyan, anong kukunin kong course. Ready ka na ba na mapag-isipan kung ano talaga yung gusto mong mangyari sa buhay mo? Or, baka ito yung nangyayari sa atin. We are waiting for the perfect timing. Sabi nyo nga, perfect timing. Sino dito naniniwala sa perfect timing? Pataas ulit ng kamay. Amen, di ba? So bilang tayo nakakilala tayo sa Panginoon Diyos, we know that in a perfect timing, it is the work of the Lord. Right? Amen po ba? So, sa mga naniniwala sa perfect timing dito, minsan kasi, meron sa ating gustong ipaunawa ang Panginoon kung bakit sa dami-dami ng choices natin, hindi mo na siya mag-yes sa lahat ng mga plano natin. Maybe kapatid, today, ito ang kulang. Pwede bang hawakan mo yung puso mo ngayon as we go on into prayer? And the title of this preaching is, Spirit Lead Me. So shall we pray today? God, we thank you, Panginoon, for this heart, Panginoon, na binigay mo sa bawat isa. Ang puso na to marunong mangarap, Panginoon. Ang puso na to merong plano, Panginoon. Pero mas maganda yung plano mo. So Lord, continue to move in this place. Let the Holy Spirit, God, mag-move mula sa likuran hanggang dito sa harapan so that your word today will be our light, Panginoon, sa aming daraanan nang mangyari yung kalooban mo. Maraming salamat po. We praise you, God. We are excited for more of you today. This is our prayer in the mighty name of Jesus. Everybody say, Amen and amen. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon Diyos? Praise God po. So again, the title of this preaching is Spirit Lead Me, and this will lead us to the Word of God from Acts chapter 16, verses 6 to 9. Pwede niyo po akong sabayan habang binabasa ko po ito. Medyo history tayo ng konti, saka geography po. So bear with me po.
Iisa-isayin po natin yung sinasabi ng salita ng Panginoon dito. Verse 6, they went through the region of Phrygia and Galatia, having been forbidden by the Ruach HaKodesh. What's Ruach HaKodesh? Senti. Ruach HaKodesh po, ito po ang Hebrew word ng Holy Spirit. So at least meron tayong bago sa vocabulary natin. Sabihin nyo nga, Ruach HaKodesh. So we can pray for the Ruach HaKodesh, the Holy Spirit, to speak the word in Asia. Verse 7, when they came to Mysia, they were trying to proceed into Bithynia, but the Ruach of Yeshua, that's the Holy Spirit again, would not allow them, so they passed by Mysia and went down to Troas. Then verse 9, now a vision appeared to Paul in the night. A man from Macedonia was standing and pleading with him, saying, come over to Macedonia and help us. So this is the word of God today for us. Medyo baka confusing kasi ang daming lugar na pinuntahan. Di naman namin alam yung mga lugar na yan. So hindi ko alam kung ano yung mga tinutukoy dyan. So for us to give us a background today, this is all about the Paul's team, si Apostol Pablo. Yung team niya, nangangarap siya na mag-preach sa iba't ibang mga lugar. So at this moment, Paul is leading his team to the beginning of his second missionary journey. So when you say missionary, pupunta ka sa iba't ibang mga lugar to preach the gospel or the life of Jesus Christ. Nakakasunod po kayo? Yan. So dito sa verse po na ito, si Paul po, pati yung team niya, ay galing po ng Phrygia at ng Galatia. Sige, tingnan po natin sa screen. Ayan po yung Galatia. Binilugan. Asa na? Ayun, nabilugan na siya. Pero kung mapapansin natin, bago po tayo mag-focus doon sa may Galatia, yung kulay pula po, na broken line, tapos merong pinuntahan, yan po yung mga places ng second missionary journey ni Paul. Kung mapapansin niyo po sa New Testament, di ba meron pong Galatians, merong Ephesians, merong Corinthians, at kung ano-ano po pong mga churches po na binanggit po dun sa Bible, sa New Testament. Kasi si Paul po, yung nag-church plant sa mga lugar po na yun. Sa Corinto, sa Ephesus, sa Galatia, at marami pa pong iba. So tanong, yung ginawa po ba ni Paul, nagtagumpay? Nagtagumpay po ba? Marami po bang nakakilala sa Panginoon dahil sa missionary na ginawa niya? Amen po ba? Amen. So in this verse po, nandito pa lang sila sa Galatia. Di ba nakita niyo po sa mapa, andyan yung Ephesus, andyan yung Corinth, hindi pa po nila napupuntahan at this moment. So nandun sila sa Galatia at ang mindset ni Paul, ang nasa isip niya, i-preach ko ang gospel sa Asia. Specifically, Asia Minor. O ito, baka mamaya makonfuse na naman po tayo. Ano po ba ang Asia Minor? Ang Asia Minor po sa kasalukuyang panahon, yan po ay bansang Turkey. Sabihin nyo nga po, Turkey. Nakita nyo po yung bilog na kulay dilaw. Yan po yung bansang Turkey sa kasalukuyang panahon. That's Asia Minor. So nasa isip ni Paul, dito ako mag-preach. Dito ako mag-share ng Word of God. Kasi nung sinaunang panahon, mga kapatid, sa Turkey, ito ay sentro ng kalakalan ng mga tao. Di ba? Yung mga galing ng Asia, dito dumadaan. Yung mga galing ng Europe, dito dumadaan. Yung galing ng Africa, napapadaan din sila dito. So, ibig sabihin, marami pong iba't ibang klase ng tao na nakakapunta sa Turkey nung time na yan. Amen po ba? Nakakasunod po. So, tanong, maganda ba yung plano ni Paul? Maganda po, hindi. From Galatia, punta tayo ng Asia Minor sa Turkey. Maganda po ba, hindi? Maganda po dito, di ba? Kasi kung yung mga taong pupunta po dyan from other places na preach po yung gospel sa kanila, pag bumalik sila sa kanilang lugar, ano pong mangyayari? May kausap po ba ako? Ano pong mangyayari? Hello? Yan po, gising pa po ba tayo? Mukhang nagugutom po tayo at naantok. Upo nga po tayo na maayos, pakisabi sa katabi, huwag mo na matulog, kakastart pala ng preaching, pambihira. Okay, sige. So tuloy po tayo. Siyempre, ang mangyayari niyan, pag bumalik yung mga tao na yon na nasyera ng salita ng Panginoon, yung word na nakuha nila, kung nakatch nila yon, isi-share din nila sa mga tagalugar nila. Tama po ba? Amen po ba doon? So ulitin ko po yung tanong. May mali po ba sa plano ni Paul? Meron, wala? Wala. Pero ang sabi ng Holy Spirit kay Paul, ng Panginoon, huwag ka munang pumunta sa Asia. Nasa Galatia ka, dito sa verse po na ito, from verse 6, they were forbidden by the Holy Spirit to speak the word in Asia.
ang ganda-ganda naman ng plano ni Paul, pero bakit pinagbawalan sila ng Holy Spirit? Yan ngayon ang tanong. Why did the Holy Spirit forbid Paul and his team to preach in Asia? Bakit nga naman? Maganda naman yung plano niya. Diba? Pangalawang tanong, let's relate it to ourselves. Ibig sabihin ba nun, Lord, hindi ako allowed na mag-isip ng para sa akin, para sa ibang tao, na sa tingin ko beneficial naman sa kanila? Tanong ko, hindi po ba tayo pwedeng magplano at mag-isip ng ikabubuti natin at ng iba? Hindi po ba pwede? Hindi po ba pwede? O mamaya pag-usapan po natin yan. So, tignan po natin. Because these questions, para mas maunawaan po natin, natatandaan niyo po yung perfect timing. Tandaan niyo po. Why not? Palitan po natin ang perfect timing ng God's glorious timing. Sabihin niyo nga, kapatid, God's glorious timing. Parang yun nandito lang yung naririnig ko. Asan na kaya yung mga nandito? God's glorious timing. Okay, so ano ibig sabihin nun? Parang sarap pakinggan no? Kaysa ka sa perfect timing. May nagtanong sa'yo, kailan ka ba magkakajowa? Sabihin mo, God's glorious timing. O, di ba? Pambira, no? Sarap po pakinggan, tama? Kailan mo mababayaran yung utang mo? God's glorious timing. Pambira, pati si Lord dinamay dun sa may utang no? Okay, pero everything na pinaplano po natin sa ating buhay, do you believe that it will fall on God's glorious timing? Naniniwala po ba kayo dun? Okay. Yung perfect iba pero pag yung glory ng Panginoon Diyos nag-manifest sa buhay mo at tama yung timing, that plan will be good, will be better, will be best in your life. Gusto niyo ba yun, kapatid? Are you ready for that? Are you ready for God's glorious timing? Amen! Amen! Pero alam niyo po ba, bakit minsan yung God's glorious timing hindi nangyayari? Ang tagal mo nang pinagpipray, ang tagal mo nang gustong gawin. Lord, ito yung gusto kong mangyari sa buhay ko. Ito yung gusto kong trabaho one day. Lord, maglo-lawyer ako, Lord Kasi feeling ko pag nag-lawyer ako, marami ako matutulungan Lord, mag-i-engineer ako, Lord Marami ako matutulungan pag nag-engineer ako. Pero ito po ang nangyayari minsan. Bakit nagsasabi ang Holy Spirit sa atin ng no? Kasi maybe we are not the right person. Sakit po nun, no? Diba? Pinagpipray mo yung taong gusto mo, pero sasabihin sa'yo ng Lord, hindi ikaw yung tamang tao. Diba? Minsan masakit no? Or, baka ikaw naman talaga yung tamang tao, pero hindi pa yung right place at hindi pa yung right time. Baka pag 60 years old ka na, kapatid. Yan, okay. Baka pwede ka na mag-asawa. Biro lang po, biro lang. Okay, so maybe we are not the right person, the right place, and at the right time. Just like dito po sa nangyari kay Paul. Balikan po natin yung mapa kanina. Diba ang gusto niya po mangyari sa Asia Minor po mag-preach. So, pero kung titingnan po natin yung linya, diba ang nangyari po, umikot. Hindi mo na siya doon napunta sa Asia Minor, pero still, doon pa rin yung kanyang destination. Kasi one day, babalik pala siya ng Ephesus. Ang Ephesus po, yan po yung isa sa mga lugar sa Turkey, sa Asia Minor po. And yan po yung makikita nyo sa book doon sa Bible na Ephesians. Nakuha po ninyo? So tanong, nangyari ba yung gustong mangyari ni Paul? Pero hindi pa siya yung right time and right place at this verse. Do you understand po? Praise God po, praise God. Saka alam niyo po kung ano maganda kay Paul, kay Apostle Paul. Ang heart niya napaka-buti sa harapan ng Panginoon. Kasi paano ba siya nag-respond? His heart responded like this. When God says no, unang beses no, alam niyo ba pangalawang beses sa story na to, nag-no na naman yung Holy Spirit sa gusto niyang puntahan na place. But Paul's heart is like this, beautifully responsive to the leading of God's Spirit. Tanong, kapatid, kapag ba hindi ka pinagbigyan ng Lord, yung respond mo ba, beautiful? O baka pag sinabi ng Lord na no, ayoko na, Lord. Gusto ko yan hindi mo binibigay sa akin Diba? Lord, ang tagal ko na naman pinagpipray yan. Diba? Gusto ko nang gumaling, Lord. Pero sabihin mo, sige na Lord, kunin mo na lang ako. Di mo naman ako pinapagaling Diba? Lord, ang tagal ko naman sa utang na to. Kailan ba ako magkakaroon ng breakthrough? Hanggang ngayon, lalo pa ako nababaon sa utang. Ayoko na mag-church, tatalikod na lang ako sa'yo. Kasi yung iba, hindi naman naniniwala sa'yo, pero lumalago yung buhay. Pambihira. Diba? So is that beautiful? That kind of respond to God? Tanong po. Or
Katulad yung heart mo ng kay Paul. Na kapag sinabi ng Panginoon na no, yung heart mo, sige go. Lord, kahit nag-no ka dito, mag-iisip ako ng panibagong plano. At kapag nag-yes ka, mag-go ako. Ganyan ba heart mo, kapatid? Do you want to catch that heart today? Again, pwede bang makita yung mga kamay ng tulog? Aba, gising lahat ha. Pwede makita yung kamay ng nagsasabing, yung heart ko, Lord, gusto ko, ganun din, katulad kay Paul. Patingin nga po. Amen. Pwede ba natin palakpakan ng Lord? Receive it. Receive it. It comes from God. He will give you that kind of heart. Just listen to the leading of the Holy Spirit. Just lay it down. Kung nag-know ang Lord, ibigay mo. Bigay mo sa Panginoon. Kung nag-know ang Lord, manguna yung plano mo. Sige, God, go ako dyan. Sa kung ano yung gusto mong puntahan ko. Diba? So ano nangyari? Bakit nag-know yung Lord sa pangalawang beses? Kasi si Paul, hindi sila nakapunta ng Asia Minor, nakapunta siya ng Mysia. Yan. Saan po yung Mysia? Bilugan po natin sa mapa. Yan, okay? Ito po ang Mysia. Tapos ang plano ni Paul, sige Lord, di kami pwede sa Asia Minor eh. Akyat ulit kami sa taas. Punta kami ng Bithynia. Yan. Nakita niyo po yung bilog, yung color yellow sa may Bithynia. Kaya lang, sabi ulit ng Holy Spirit sa verse niya, no again, wag sa Bithynia. Hindi ka pa para dyan. So if you're going to understand the character of the Holy Spirit today in your life, minsan ang work ng Holy Spirit, nagko-close siya ng door eh. Sinasabi niya, wag muna nak, hindi to para sa'yo. Pero hindi lang yun yung trabaho ng banal na Espiritu. Isa lang sa karakter ng Holy Spirit yun ha. Ang Holy Spirit, nagbubukas din siya ng pintuan. Kasi ayaw ng Panginoon na lahat na lang isara sa atin at malulungkot tayo, malulugmok tayo sa hirap. Pero gusto ng Panginoon, buksan niya ng greater opportunity yung buhay mo. So the Holy Spirit closes the door and opens a door. Just like this, pwede po ba ako magkwento ng konti ng ilan sa mga missionary natin sa history na nag-share ng gospel ng Panginoong Jesus, yung buhay ng Panginoong Jesus. Just like this, si David Livingstone, yan. Alam niyo po ba, gusto niya mag-preach sa China. Pambihira. Ano yan ha? Sinaunang panahon yan ha? Medyo delikado po pag nag-preach ka sa China. Kasi nga, iba yung paniniwala ng mga Chinese. Hindi nila tinatanggap. Yung iba, pinapatay pa. Yung mga missionaries na nag-share ng buhay ng Panginoong Jesus. Ngayon, maganda po, tama yung heart ni David Livingstone na sa China mag-preach. Tama po ba? Kasi maraming tao sa China. Amen. Amen. Pero sabi ng Lord kay David Livingstone, no, hindi ka sa China. Pupunta ka ng Africa. At alam niyo po ba, nung nakapunta si David Livingstone sa Africa, ang dami pong nabago ang buhay at na-born again sa Africa. Praise God po, di ba? Pero clear ko lang po sa mga first-timers po natin dito, when we say born again, this is not about religion. It's about your connection, your relationship with the Lord. Nung tinanggap mo ang Panginoon sa buhay mo. Di ba po? So next, how about itong isa pa na karakter na babanggitin ko po sa inyo or missionary? We have William Carey. Gusto pong pumunta ni William Carey sa Polynesia. Pambira, Amerikano yan, pero pupunta ng Pacific Ocean. Sa mga isla sa Pacific Ocean para mag-preach ng gospel. Pero sabi ng Lord, no! Hindi ka para sa Polynesia. Dadalhin ka ng Panginoon sa India. At alam niyo po ba sa buhay niya, sa India, marami po ang nabagong buhay sa India din at doon po nag-start na ma-born again din po yung some parts of India. The last one po, we have si Adoniram Hudson na ang gusto niyo mapuntahan po ay India, pero si Lord, ginaid siya papunta sa Burma. At sa Burma ngayon, meron din pong mga kapatiran po natin doon na born again din po at nakakilala sa Panginoong Jesus. So, see, minsan may plano tayo eh. Pero pag sinabi ng Lord na no at sinunod mo, meron palang mas best na nagiging outcome. Amen po ba doon? Pwede ba nating palakpakan po ang Panginoon doon? And I believe po sa buhay nyo, mga kapatid, naranasan nyo na rin po yan. Little did you know, work pala ng Holy Spirit yon. Kaya pala minsan hindi mangyari-yari yung gusto mo. Diba? Lord, gusto ko ito eh. Sabi mo mag-i-engineer ka, pambihira. Naging teacher ka. Diba? Hindi naman po masama pagdating sa mga courses yan ha. Pero meron kang pangarap eh. Pangarap mo maging artista. Diba? Diba? Nag-artista ako, ganyan-ganyan. Pero ikaw ay
ano ba mga ibang trabaho? Naging lawyer, di ba? Naiba yung direction ng buhay mo. Pero alam niyo po ba, I just want to share this, a short testimony lang po. Sa akin po, sa buhay ko, way back 2019, 2018 to 2019, ako po ay nagtrabaho sa isa sa mga school dito sa Navotas, private school. Tapos po, nung time na yun, napamahal po ako dun sa school, pati sa mga estudyante po na naturuan ko nun. Kaya sabi ko, 1 year, mag-i-stay pa ako, or kahit 2 years. Kasi bago ka makalipat po ng public school, kailangan mo muna ng experience sa pagtuturo from the private school. So, hanggang sa yung malapit sa buhay ko, nag-away pa kami. Kulit mo, try mo na doon sa Navotas National High School, sa public school sa Navotas po. Ayaw ko makinig sa kanya, sabi ko, hindi, gusto ko pang magstay kasi nagustuhan ko yung ginawa ko dito or nangyayari sa akin dito sa school na to. Tapos may kakilala po akong teacher doon sa NNHS, sabi niya, try mo na, magpasa ka na ng requirements, try mo. Pero alam niyo po ba sa biyaya ng Panginoon, sabi ko, sige try ko lang kahit labag sa loob ko. Tinry ko, pambihira nakapasok po ako ng public school. Diba? At hindi lang pala yung purpose ng Panginoon Diyos. Kasi 2019, alam niyo po ba nangyari noong 2020? Ano po ulit nangyari? Nagkaroon ng COVID. Nung nasa private school po ako noon, hindi po sapat yung kinikita ko po para masustain yung family namin. Doon ako nagpasalamat sa Lord during COVID. Sabi ko, Lord, grabe pala talaga yung leading mo. Noong una ayoko pang pumayag eh. Makulit pa ako eh. Pero nung sumunod ako sa iyo, ito pala yung purpose. Kasi kung nagstay pala ako doon sa dating school, pambihira, baka mamaya wala kaming kainin nung COVID. Diba? Tanong ko po kapatid, may ganyan ka bang experience? Pwede mo bang ipagpasalamat sa Panginoon yon? Pwede ba natin palakpakan si Lord? Alam ko may iba-iba po tayo storya ng ganyan eh. Naakala natin, ito talaga Lord eh, pero pagka sinunod mo ang Panginoon, mas makikita mo yung talagang purpose niya. Diba? So let's go back again. Again, hindi po pinayagan si Paul sa Bithynia, pero 10 dinala si Paul. Dinala po siya ng Holy Spirit sa Troas. And there, at Troas, God revealed His clear vision to Paul. Klaro, maliwanag. Ito yung dahilan. Bakit kailangan mong sumunod? Bakit kailangan mong pumunta ng Troas? Ito yung dahilan. Pinakita ng maliwanag ng Panginoong Jesus. He revealed it at the right place and at the right time. Diba? Ano po bang meron sa Troas? Yan. Sa Troas, dyan po na naginip si Paul. Sa kanyang vision, dito po nagpakita yung isang lalaki na galing ng Macedonia na nagsasabing, pumunta ka dito sa Macedonia, kailangan namin ng tulong mo. Diba? So, one of the purpose, kung maunawaan po natin. So, nasa verse 9 po yan ng Acts chapter 16. At there, at Troas, and there at Macedonia, Paul and his team experience the glorious purpose of God. Tanong kapatid, do you want to experience the glorious purpose of God? Nais mo bang ma-witness yun na, Lord, sumunod ako sa'yo, ito pala talaga yun. Noong una, di ko maintindihan eh. Ang kulit ko pa nung una, hindi pa ako nakikinig sa'yo. Pero ito pala talaga yun, salamat. Salamat, ito yung pinili ko at nakinig ako sa'yo. What's that glorious purpose? Ano po ba nangyari sa Troas? Tingnan niyo po yung verse 7 and 8. Sabi po dyan, from this verse, when they came to Mysia, verse 8, so they passed by Mysia. Kung ilalagay mo po yung POV mo, point of view mo, sa nagsulat, sa author, di ba po, pag sinabi mong, nung sila ay pumunta sa Mysia, nung sila ay nakadaan na sa Mysia, kasama ba ako doon yung nagsulat? Kasama ako hindi. Kasama hindi. Hindi po, di ba? But on verse 10, sabi po dyan sa verse 10, as soon as he had seen the vision, na nakita ni Paul yung vision, immediately we tried to go. Pambihira. Yung nagsulat kasama na. Alam niyo po ba kung sino nagsulat na ito? Yan, okay. Pag-usapan mo natin. This is part of glorious purpose of God. Papakilala ko po sa inyo itong tao na ito. Okay? From the Bible. This man, he is called or he is known as Dr. Luke. Alam niyo po ba yung Gospel of Luke dun sa may New Testament? Tama? Tapos yung Book of Acts, siya lang naman po ang nagsulat nito. Pambira, hindi niya po na-witness yung buhay ni Jesus Christ face to face. Pero nalaman niya yung story ni Jesus at sinulat niya kasi si Paul, pati yung team, nakilala siya sa Troas. Minsan ba may ganyan tayo? Di ba? Pag nasa right place ka at nasa right time ka, may right people.
Totoo po ba? May tamang tao na pinapakilala sa iyo ang Panginoon na makakatulong sa iyo, makakatuwang mo sa plano mo sa buhay, sa ministry, kapag gusto mo maglingkod, makakatuwang mo din. At the right place and at the right time. Nakinig kasi si Paul, mga kapatid. So, balikan po natin yung question kanina. Sagutin po natin. Why did the Holy Spirit forbid Paul and his team to preach in Asia? Bakit po ba? Diba? So this is the two reasons. Kaya po pala pinapunta ng Panginoon si Paul sa Macedonia. Kasi yung Macedonia, yan yung unang bansa sa Europe na pinuntahan ni Paul. At from there at Macedonia, the gospel about Christ spread throughout the country of Europe. Alam niyo po ba sa history, ang kontinente ng Europe, yung mga bansa dyan, isa sila sa may pinakamalaking or pinakamaraming na bahagian ng salita ng Panginoon sa buong mundo. Kaya ang tungkol po sa Panginoon, nakarating po sa Pilipinas. Kasi isa sa mga bansang nagdala nun dito, galing sa Europe. Isn't that glorious purpose from God? Lahat pala dito nagtatagpi-tagpi. Pwede ba natin palakpakan si Lord? Sige po, palakpak po natin sa Panginoon Diyos. Lahat po nagtatagpi-tagpi. Kaya thank God. Kasi si Paul marunong makinig. Kung di pala nakinig si Paul, possible lang po ito pero syempre makakarating yung gospel sa Pilipinas, baka ang tagal bago nakarating dito. Tama po ba? And another one, excuse po, to have Dr. Luke in their team. Kasi si Luke ang nagsulat ng Acts, lahat ng ginawa ng mga disciples sa Panginoon, mga sumunod sa Kanya, sa gawa po ng banal na spirito, maging po nagsulat sa buhay ng Panginoon Jesus, isa po yan si Luke. So, meron siyang right people na nakasama sa kanyang team. Diba? So, if you're going to relate it to ourselves, balikan po natin yung isang tanong, Lord, hindi ba ako pwedeng mag-decide para sa sarili ko? Actually, ang gusto ng Panginoon, pwede naman because we have a free will. Lalo na kapag makakabuti. Pero pagka yan, kasama sa plano ng Panginoon, pag nag-yes ang Lord, kapag nag-decide ka sa buhay mo, this is going to happen. You will reach God's plan in your life. Do you want it? Do you want it in your life? And another one, to have a better life in Christ. Hindi lang better life dito sa mundo, kundi better life kasama ang Panginoong Jesus sa buhay mo. That's eternal. More than what the Word could bring in our lives. Isn't that glorious purpose from the Lord? Kapatid, if you want to catch that life, kung ikaw yung nagsasabi na, Panginoon, naniniwala ako sa leading mo, banal na Espiritu. Kasi ang Lord, tandaan natin itong mga kapatid, God knows what He is doing when He says no. Alam ng Panginoon bakit siya nag-no. Hindi naman natin alam yung future natin Pero bakit hindi mangyari-yari sa buhay mo yan? Leading yan ng banal na Espiritu kasi may best plan and best life na gustong ibahagi sa iyo ang Panginoon Diyos. Baka isa ka rin sa tinatawag ng Panginoon na maglingkod sa Kanya. Do it for the glorious purpose of God. Di ba po? So if you are one of this is the story of COG Fisher Mall. Ilang beses pong nag-no. Dami pong plano na lugar kung saan pwede ilagay ang church. Pero dito dinala ang Panginoon. Dito dinala ng Panginoon yung Kanyang salita through our leaders. So praise God kasi marunong makinig. Kapatid, ikaw ba? Pwede bang sa lahat ng mga nais na makinig sa leading ng Holy Spirit? This is another word from the Lord. Katulad ng ginawa ni Paul. Pag may sinabi ang Panginoon sa iyo, immediately, we need to go. If you're one of those people who want to go, when God says, go. When God says, no. When God says, yes. Pwede ka bang tumayo ngayon sa presensya ng Panginoon Diyos? Lord, I will listen to you. Lord, I will obey you. Lord, I will hear your call, God. I will hear your heart, God. And if you are one of that, kapatid, inaanyayahan kita sa altar ng Panginoon as we worship God today. If you want Holy Spirit to lead you in your life, come on, come in the altar of God. Let us worship God today. Come on. Let's sing this song to God. Holy Spirit. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you want. Come on, don't be afraid to come to the altar of God. God has a word for you. Come on. Take us deeper, Lord God. Holy Spirit, God. Move, God. Move, God, in your people. Come on. We'll pray for you. Come on.
presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. In the presence of my Savior. Your Spirit lead so I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours. You are Can we lift up our hands and worship the Holy Spirit today? Come on, sing it out, come on. so I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are God says you are mine, God. Oh, move in this place, God. Holy Spirit. Oh, move, Holy Spirit. You were working, God. You were working, God, in this place. You're touching every heart today. Oh, Holy Spirit. Holy Spirit, oh God. Lord, we thank you, God. We thank you, God, for your word today, Panginoon Diyos. Patawarin mo kami, Panginoon, kung minsan yung puso stubborn, God. Yung mga plano namin, gusto namin kami nasusunod. But at this moment, we claim it in the name of Jesus. We will continually obey your word today, God. Na kung may sinabi ka, doon kami pupunta, Panginoon Diyos. Kung may matagal ka nang pinagpe-pray, kapatid, give it to God. Give it to God and listen to His leading. Listen to the leading of the Holy Spirit. God wants you on His glorious purpose at the glorious timing in your life. Just give it to God. Give it to God. Give it to God today. Lord, we thank you, Panginoon Diyos. Kung tinatawag ka rin ng Panginoon na maglingkod sa Kanya, give it to God. Give it to God. Just let your life be a living sacrifice and an inspiration to everyone that God is true. That God is true. He is a living God that moves in our life today. Kapatid, if you want that kind of heart, just go
Every week, go in here and listen the word of God and the leading of the Lord in your life. At this moment, can we raise up our tithes and offering for the Lord? God, we thank you, Panginoon, sa lahat ng mga blessings sa pinagkaloob mo sa bawat isa. Sa pinakamalit hanggang sa pinakamalaking kaya naming maibigay, Lord. It's your leading, Panginoon Diyos. So we will give it with all our heart today, Panginoon, and use this, Panginoon, to advance your kingdom here on earth, Panginoon, at marami pang maabot sa pamamagitan, Panginoon, ng tithes and offering nito. This moment, God, we want to give to you our lives, Panginoon. Ingatan mo ang bawat isa na naririto. Pagpalain, Panginoon Diyos. Lead them again to a more glorious purpose in their life, Panginoon. God is speaking to you today. Just do it. Go. Go. That's the word of God today. And pwede ba natin palakpakan ng Panginoon Diyos? Yung mas malakas na palakpak sa Panginoon. Yes, God, we give you all our highest praises, honor, glory, and adoration. This is our prayer, God, in the mighty name of Jesus. Everybody say, Amen, Amen. God bless you. Ingatan po kayo ng Panginoon hanggang sa pag-uwi. Are you ready to move forward with the Lord? Hallelujah! Come on, lift up those hands. Hey, hey, hey. Somebody shout, say, Jesus, 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 Jesus. Come on, lift up your hands. Come and say, God, I'm stepping out with you. God, I'm moving on with you. Your fire has burned down every chain. Come on, we declare, we'll step out. Woo! God, I'm stepping out with you. God, I'm moving on with you. Your voice has called me by name. Come on, turn my faith into action. My faith into action. There is no turning back. I'm moving forward. I'm stepping out into the unknown. It's you I'm chasing after. With you I'm moving forward. I'm moving forward. I'm stepping out into the unknown. It's you I'm chasing after. Come on, with you we're going further. I'm moving forward. Come on, let me see those hands up. Come on, worship us. Once again we say, God, I'm stepping out with you. God, I'm moving on with you. Your fire has burned out every shame. Come on and say, God, I'm stepping out. God, I'm stepping out with you. God, I'm moving on. Your voice has called me by name. Come on, let us all declare that. Turn my faith into action. There is no turning back. There is no turning back. Say, I'm moving forward. I'm stepping out into the unknown. It's you I'm chasing after. You I'm going forward. I'm stepping out into the unknown. It's you I'm chasing after. With you I'm moving forward. Hallelujah! Patingin naman ng mga kabayan na gusto mo move forward with the Lord. Hallelujah! Come on, lift up those hands. And together we will shout aloud and dance for the Lord. So I'll dance and shout. 'Cause your love has called me now. I'm moving forward. I'll sing my praise. 'Cause your love has called me now. I'm moving forward. I'll dance and shout. 'Cause your love has called me now. I'm sing my praises. Sing my praise. 'Cause your love has called me now. I'm moving forward. Now I'm moving forward. Now I'm moving forward. I'm moving forward. Everybody jump, jump. Stepping out into the unknown. You I'm chasing after. Come on, worship you. I'm going forward.
Pwede ba yung mas malakas pa? Come on, sing! Come on, declare it! Pwede ba ngayon yung may kasama namang talon? Hallelujah! Come on, sing! Everybody shout for the